damage sa mga bahay, lalong-lalo na yung mga gawa sa light materials. At ito din ho, ang areas kung saan ay very prone sa mga pagbaha at pagbuho ng lupa dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Samantala, signal number 2 naman, sa central and southern portions ng Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, Benguet. Signal number 2 din sa southern portion ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Occidental Mindoro, kasama na dyan ng Lubang Island, northern portion ng Oriental Mindoro, maging sa Marinduque, rest of Quezon, Camarines Norte, and western portion of Camarines Sur. Mapapansin po natin dito sa image na ipinalabas ng Pag-asa, yung yellow shaded areas, yun po yung signal number 2, yung orange, yun po yung 3, habang yung light blue naman ay nasa signal number 1. Yun po yung mga lugar sa natitirang bahagi pa ng Isabela, Kalinga, Abra, rest of Ilocos Sur, rest of Occidental Mindoro, rest of Oriental Mindoro, Romblon, rest of Camarines Sur, western portion of Albay at maging sa Burias Island. Ito po yung mga lugar kung saan ay sa kasalukuyan yung outer ring bands ng bagyo ay naapektuhan ito. So mga pag-ulan pa rin at mga paminsang-minsang hangin din ang nararanasan doon. So halos buong Luzon po apektado ngayon, maging ilang bahagi ho ng Visayas landmass. At para naman sa forecast natin sa rainfall, sa rainfall na nadala nitong si Ulysses, inaasahan pa rin natin ang heavy to intense with at times torrential rains. So malalakas talaga ng pag-ulan yan. Maaaring magpabaha sa mga flood-prone areas at lalong-lalo na ho, posible ang landslide sa mga mountainous areas. Diyan ho yan nakataas sa Metro Manila, sa Calabarzon, sa Central Luzon. So dahil nga yan sa passage nitong si Typhoon Ulysses. Moderate to heavy naman with at times intense rains over Cordillera Administrative Region, mainland Cagayan Valley, Babuyan Islands, Pangasinan, Marinduque, and the northern portion of Mindoro provinces including Lubang Island, light to moderate with at times heavy rains over Visayas and rest of Luzon. Balikan lamang ho natin ating forecast dahil dito sa wind na dala ni Ulysses. Inaasahan pa rin natin ang mapaminsalang hangin, lalong-lalo na ho yung sa eye wall, sa inner rain bands, kasama din ho dyan. At inaasahan natin yan na may experience sa central and southern portion ng Aurora, sa northern portion ng Quezon, including Polillo Islands, sa Nueva Ecija, kung saan ay nandoon ang bagyo ngayon, ang sentro, sa Bulacan, Tarlac, Pampanga, Pangasinan, Zambales, Bataan, dito sa Metro Manila, at sa Rizal in the next 3 hours. So asahan pa rin natin in the next 3 hours, posible pa rin maranas tayo ng malalakas na hangin na dala nga po ni Ulysses. Samantala, yung rainfall naman natin between noon today and tonight, yung kalahating parte ng araw natin sa for today, Thursday, moderate to heavy rains over Cordillera Administrative Region, eastern portions ng Cagayan and Isabela, Zambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, Cavite, western portion ng Batangas, and the northern portion of Occidental Mindoro, including Lubang Island. So makikita nga ho natin dito, ang expected natin, particular ho dito sa NCR, ay hanggang ngayong umaga hanggang tanghali pa po ang malalakas na pag-ulan na dulot nga po ni Ulysses. Samantalang moderate to heavy, patangkaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan naman pagdating ng hapon at gabi. So buong araw, basically, we will not experience a good weather today. Para naman sa track ni Ulysses, inaasahan natin ang pag-cross talaga nito o pagtahak nito sa buong Central Luzon, sa region ng Central Luzon. And the typhoon is forecast to emerge over the western seaboard of Zambales this morning. At base din ho sa ating pagtaya, this typhoon may exit the Philippine area of responsibility tomorrow morning or by tomorrow afternoon. So bukas pa ho yan, kaya para ho tayo maging kampante dahil in the next 24 hours, maapektuhan pa rin tayo ng bagyong si Ulysses. Intensity naman ho, bagamat dumaan na ho ito sa landmass at dumaan na rin ho ito sa ilang bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre, may slight weakening lang ho, pero kung baga, considerably strong pa rin ito dahil nasa typhoon category pa rin ho ito. At kung mapapansin natin, halos na-maintain niya yung kanyang maximum sustained winds, sabihin malakas pa rin talaga itong bagyo. And mag-i-exit natin
Kumusta po kayo? Naku, napakalakas po ng ulan at hangin dito po sa Metro Manila. Nakikita niyo po yung sitwasyon ngayon sa labas, oh. Wala pong ilaw dito. Mula pa kaninang hating gabi, John, no? Ang narinig niyo po kanina ay ang report po ng Pag-asa. Kaugnay po ng update sa bagyong si Ulysses. Pero ang naririnig niyo po naman ngayon ay hindi po si Victor Wood. Yan po yung palaka. Laki ng boses ng palaka, ano? Tatakot tuloy si Dynamite, eh. Yan po yung lakas ng hangin, no? Mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo lahat, kami po ay nagtangkalang mag-broadcast ni Bailon ngayon. Dahil may update daw po yung Pag-asa. Ito si Lori de la Cruz, eh. Si Lori de la Cruz yun, eh. Grabe. Ang naiisip natin, John, tayo kahit papaano ay nandito tayo sa maayos-ayos na lugar. Paano na kaya yung mga kababayan natin na ang sitwasyon ay napakahirap. May mga report na po tayo dito, may mga text na po ako natatanggap na sa lakas po ng mga pag-ulan at malalakas na hangin, kailangan na po, may mga baha na po sa maraming lugar at kailangan na ng rescue. Yung Marikina River lamang ay dinig natin kagabi, no? Na nagbibigay ng warning. Ito po yung doon po sa mga hindi nakapakinig. Nakita niyo lang po yung pinapakita lang po namin sa inyo lakas ng hangin. Kahit madilim, susubukan naming maglingkod sa inyo. Ang bagyong si Ulysses po, ayon sa Pag-asa, ay kasalukuyang nasa bisinidad ng Southwest Nueva Ecija. Kapag Southwest Nueva Ecija, kasama yung San Antonio dito. Yung aking sinilangang bayan, John. Ito po, at 4 a.m. today, ang sentro po ng bagyong si Ulysses ay nasa bisinidad ng San Antonio, Nueva Ecija. Sentro po, kaya pala nag-text sa akin kanina itong si Janice, yung aking kapatid, ay takot na takot dahil sa napakatindi daw po ng hangin. Ang maximum sustained winds po ng bagyo ngayon ay 155 kilometers per hour malapit sa gitna. At ang bugso po nito ay 255. Napakalakas nun, John. 255. Kaya humuhuni ang hangin. Nakakatakot at itinutumba po ang mga puno, ang mga poste at tinatangay ang mga bubong ng bahay. Yun, kuha ka na upo.
Umupo ka. Sabagay, okay din pala yun yung kanina. Para may ilaw ng konti. Oh. Parang... napakalakas nitong... So sa ngayon po ay wala pong kuryente sa maraming lugar. At wala rin pong wala rin pong signal eh. Kapag walang kuryente, walang wifi sa inyong mga lugar, ano? Kaya ako po, naka-data po ako ngayon eh. Na nagsisilbi po sa inyo. Papakita ko lang po sa inyo ngayon kung gaano kalakas yung hangin, no? Ayan po. Yan, nakikita nyo naman po ako. Yan ang background ko ting umaga, oh. Yan po, hinahambalos ng hangin. Pagpasensyahan nyo na yung palaka. Palaka po yun. Kaya nga pagka may nagsasalita na hindi maganda, boss, ikaw boses palaka ka. Hindi, parang broadcaster yung palaka eh. Grabe. Nakakatakot. Kung kayo po ay nasa abroad, hindi nyo po mararamdaman itong pinag-uusapan namin. Pero ang buong Central Luzon, Metro Manila, buong Calabarzon, kasama na po yung Kabikulan, at ngayon po ay yung Northern Luzon ay sapul na rin po nitong bagyong ito. At katunayan, ito po ano, ang sabi po ng Pag-asa, malalakas po ang hangin, mga destructive ang hangin na ngayon po ay umahambalos sa mga lugar na nasa ilalim po ng signal number 3. Ito po yung mga nasa ilalim ng signal number 3. Metro Manila, buong Central Luzon, John, buong Calabarzon. Pag sinabi pong buong Central Luzon, ang sentro nga, ang bagyo po ngayon nandiyan sa bisinidad ng San Antonio, Nueva Ecija. Ang buong Nueva Ecija po, signal number 3, Aurora, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Signal number 3, buong Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, ang northern and central portion ng Quezon, kasama na po ang Polillo Islands, ang southern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, at pati na po ang lalawigan ng Pangasinan. So signal number 3, napakalakas po ng hangin. Ang inaalala natin, John, ay bukod sa hangin na nakatatakot na tinatangay na po ang mga bubong ng bahay, sa kalupaan nito, John, malakas din ang daladala nitong mga pag-ulan. Ito, para lang po maintindihan nyo kung gaano kalakas yung signal number 3. Ang sabi po ng Pag-asa, heavy damage to high-risk structures, moderate damage to medium-risk structures, light damage to low-risk structures, increasing damage up to more than 50% to all dilapidated residential structures and houses of light materials. Pagka mga maliliit na bahay at may lalo na yung halimbawa nipa, kugon, pwede raw po itong tangayin o mawasak. Yun daw pong mga bahay na medium strength lang, mga old timber or magkahalong konkreto at saka po kahoy na may GI roofings, ay pwedeng matanggalan ng bubong kahit po mga bodegang malalaki. At hindi na po pagtataka kung mawalan po ng kuryente at communication services dahil sabi po ng Pag-asa, sa mga nasa signal number 3 ay widespread o laganap
ang kawalan ng kuryente at communication services. Pati mga pananim, baylon ngayon, ay delikado. Ulitin lang po natin ang nasa signal number 3, ang Metro Manila, Quirino, ang southern portion ng Nueva Vizcaya, Pangasinan, or Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, at northern portion ng Quezon, kasama na po ang Polillo Islands. Sa Luzon po ay signal number 2 sa Isabela, sa southern portion ng Isabela, ang natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, gayon din po sa La Union, northern portion ng Occidental Mindoro, kasama na ang Lubang Island, northern portion ng Oriental Mindoro, Marinduque, ang natitirang bahagi ng Quezon, Camarines Norte at ang kanlurang bahagi ng Camarines Sur. Signal number 1 po naman sa natitirang bahagi ng Isabela, Kalinga, Abra, ang natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, Romblon, natitirang bahagi ng Camarines Sur, ang western portion ng Albay at ang Burias Island. (5:49) na po ng umaga. Gusto sana nating makarinig ng balita, John, dyan sa atin, sa San Antonio, Nueva Ecija. Pwede ba tayong tumawag doon? May sasagot ba doon? May load ka ba? Wala. Wala yata. Wala kayatan load. Subukan sana natin tumawag ng kalananay. Ito pong mga may malalakas na pag-ulan. Ito hanggang mamayang tanghali daw po ay makakaranas ang Metro Manila ng mga malalakas at kung minsan ay sobrang lakas na pag-ulan. Ito po ay hanggang mamayang tanghali. Gayun din po ang buong Calabarzon at Central Luzon. Makakaranas din po ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan at kung minsan ay matitinding pag-ulan sa Cordillera, Mainland Cagayan Valley, Babuyan Islands, Pangasinan, Marinduque, Mindoro Provinces at pati na rin po sa bahagi po ng Visayas at natitirang bahagi ng Luzon. May mga report na rin po ng pagpapakawala ng tubig sa mga dam, kaya siguro may mga pagbaha na rin John Meron ding mga storm surges na iniulat sa mga coastal areas. Kasama na po ang Aurora, Northern Quezon, meron pong storm surge warning dyan. Cavite, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan at Zambales ng hanggang 2 meters. Bukas pa po aalis itong si Ulysses. Patuloy po itong mananalasa sa landmass ng Central Luzon. Ang bagyong si Ulysses, ang typhoon Ulysses, ay inaasahan pong tatawid dun sa western seaboard ng Zambales bukas ng umaga. O hindi pala, ngayong umaga sa may bandang Zambales. At inaasahang aalis ng Pilipinas o sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga hanggang bukas ng tanghali. Inaasahan pong ang bagyo ay hihina habang tumatawid sa Central Luzon. At napasalamat po tayo sa frictional effects na dulot ng Sierra Madre at Zambales Mountain Ranges. Napapahina ng kabundukan
ang bagyo. Gayunman, ito po ay inaasahang mananatili pa rin sa kategoryang typhoon habang ito po ay bumabaybay dito po sa kalupaan ng Luzon. Nakakalungkot itong balita na to, pero ang gusto nating malaman, Baylon, ngayon ay yung aktual na pangyayari ngayon sa mga lugar na ngayon po'y sinasalanta ng bagyo. Kasi kung itong nakikita natin sa paligid natin ang gagamitin nating batayan, Baylon, ngayon, masasabi mo na mas malaki ang tsansa na kaawa-awa yung mga kababayan natin na lalo na nga ang mga bahay ay di ba? Oo. Kasi karaniwang bahay po, yero, tapos wala nang kisame. Oo, walang kisame. Halika dyan, buka. May ginawa akong tsaa dun eh. Palagay ko malamig eh. Sobrang ito po, kahit po pasensya na kayo, kahit na sa ganitong paraan man lang makapagbigay po kami ng mga update po sa inyo. Sana po ay nakakatulong itong aming ginagawa para po sa inyong pakikibalita. Malamang po na katulad din po namin ay hindi po nakatulog ang marami po sa inyo. Yung iba binabantayan yung kanilang buong pamilya, yung iba siguro ay basa na. Basa na, walang parte ng bahay na tuyo. Dahil baka nga tinangay na ng hangin ang naku, nasira na yung mga talong natin dyan. No? Sa labas, may nabangal na ng mga sama. Pero walang kabuluhan tong talong kung ikukumpara dun sa mas marami nating mga kababayan na ngayon po ay nananaghoy sa tindi po ng epekto ng bagyong ito. Naghahanap po ako ng nahanap ko yung mga iba pang meron po kasing report ang Pag-asa tungkol po sa mga dam. Pero mas gusto kong ibalita po sana sa inyo yung actual situation doon sa mga sinasalanta po ng bagyo. Ito po yung naka-red po ang heavy rainfall warning sa Aurora. Sa Quirino naman ay orange at sa Southern Isabela ay yellow. So tuloy-tuloy po mga pag-ulan dyan. May magkakaiba lang po ng lakas, no? Tumaas ba yung tubig? Tumaas na yung tubig doon? Kaya pala ang daming sasakyan dyan. Pwede ba nating tingnan? Asan? Tingnan natin. Dito po kasi sa lugar namin, palibasa malapit kami sa may Marikina River, ay nadala na po sa Ondoy ang marami naming mga kapitbahay dito.
Kaya pala sabi ko bakit ba ubod ng daming sasakyan dito? Nung pala, yung pong mga sasakyan dun sa baba ng Katipunan, ay iniaakyat na po dito. Sa may banda, medyo maswerte po kami dahil nasa bandang itaas po kami. May papakita lang po kami sa inyo ni John. Basa na. Ito muna. Ito, lalabas na kami ni Bailon. Ayun lang. Sira. Ito. Ang dami ng nag-akit ng sasakyan eh. Nahuhubuan ako eh. Wala akong sintro. Ito nga pala, kaya pala sabi ko napaka-busy dito kanina oh. Oh. Nung nag-alarm yung kan. Ano? Ito, nag-akyatan na ng... Tingnan natin. Ba? Meron kasi nag-comment over sa Oh. Ay, tabi. Grabe. Ano ba? Grabe. Ano nangyari? Hindi sana ba? Ha? Hindi sana baha. Baha yata dyan eh. Hindi umakyat din yung tubig sa dike. Hindi pa kasi tapos eh, no? Ang bihira. Ang bihira. Nahubuan ako. Lagay mo ito sa... Ay, ba, John? Naku. Oo. Naku kaya pala. Naku baha pala. Ito yung tinan nyo yung mula dito sa baba, no? Ito, nakapag-rescue sila ng sasakyan. Anong oras ba anong oras to nagsimula? Mga alas 2. Mga alas 2. Oo. Hanggang saan yung tubig sa bahay nila? Kalahati ng second floor, sir. Ano, first floor? Kalahati na. So mga hanggang dibdib, ano? Hanggang dibdib. Hanggang dibdib ng tao. Eh, mga tao dyan nasa second floor na. Nandun sa second floor, babalikan lang namin para yung mga gamit, yakit naman namin. Sus Mariosep. Tapos i-rescue namin yung boss namin. Pero yung mga sasakyan, May matanda ba doon? May mga matanda? wala naman, sir. Wala naman. Ang bira. So yung sa baba doon, Sa baba, sir, ang wala na, hindi na sila makalulog papunta rito. ang bira. Kaya pala, naku. Sige pare. Surprise tayo madaling araw, sir. Oo. Hindi natin akalain na ganun. Akala namin hangin lang. Oo. Ingat pare. Ang bihira. Ito po yung sitwasyon.
Sana ito maayos ng mga bahay nasa baba na yun eh. Kasi yun yung karugtong ng Marikina River. Sus Maria Josep. So, tingnan niyo po yung ito po maayos-ayos na subdivision po ito dito sa Quezon City. Ito po yung Vista Real Nasica. Pero ito po hindi naman first time. Hindi po ito first time. Nung pong panahon ni Undoy, matindi na rin yung inabot dito. Kumusta yung sila kon dito? Andyan na kayo? Sila Anthony? Ganun. Anong oras ba tumaas ang tubig? Alas 3? Oo, yung second talaga. Oo. Nakapunta ba kayo doon, Gert? Opo, sir. Kumusta yung mga tao doon? Tapos nandun po, hindi pa lumigas na po. May mga nagsilikas na rin. Pero yung mga nando sa mismong malapit sa Marikina River, mga boy na lang. Para lang may tao. Tumataas pa ba ang tubig? Grabe. Ayan, nakikita po nyo. Ito yung tindahan nila, Anthony. Ito, lubog na. Mabuti itong sila Tracy, pinapasok sila sa bahay nila dito sa Woodstock. Ang bihira. Ilan, hindi ba may mga bata pa dito? Lahat sila, lahat. Okay naman kayo dyan? Okay naman dyan? Nakakapanig ba kayo second floor? Ayos. Ingat kayo. Dambosing yun kasi pababa yan eh. Pag ito, pumupunta sila sa... Ito, malalim na talaga. Ito dito ako, doon sa mga sumusubaybay sa atin, dito kami... Ito may... Nangulod. Nabangal yung puno. Yung sanga. Kaya nakikita nyo yung mga papunta doon. So, ano yun? Hanggang panay niya dyan? Yan na mismo yun. Pambira. Oo, yan. Yung pagbaba na yun, yung mas malapit niya sa Marikina River. Sus Maria Josep. Yan. 4:00, ano? Pag-akit ko dun sa inyo, pagbalik ko, ganito. Pambihira. Buti pala yung mga ibang sasakyan na iakyat, ano? Wala pang baha dyan, inakit ko dun sa dulo. Oo. Ang bilis, ano? Ang bilis. Hindi na ako makauwi. So, ano nangyari dun sa kwan? Hindi ba may dike na nagawa dyan? So, apparently, sa tubig, taas ng tubig, ano? Yung galing sa bundok. Mapaw na siya dun sa bike. Pambihira. Yan, yung mga kapit-bahay ko, hindi na talaga. Ito yung mga sasakyang na inabutan oh. Ito, ayan oh. Doon, Kalagabi. Kalagabi oh, Kalagabi. Kaya mga Biloso, ayan do. Ayun, nakita nyo yung mga tubig, mga sasakyang na yan. Mga sasakyang nalubog. Sus Maria Josep. Nakita. Yan po yung mga sasakyang lumubog dito. Kasi po, dun sa mga hindi nakakaalam, itong subdivision na to ay karugtong lang nung Marikina River. Meron pong multi-billion project na mega dike project dito, pero apparently meron pong dike, hindi na nakaya ng dike dahil umapaw na yung tubig sa dike. Overflow na to.
Ang tumaas pa naman ang presyo ng lupa dito. Bababa na naman yan. Eh, bumabaha pala dito. Happy pa naman tayong last time, hindi bumaha sa Stockholm. Yung dati Oo. bumabaha kahit abagat lang. Ngayon wala na, biglang. Ang tindi kasi nung ulan na to eh. Ito, tinext ko pagdating ko sa taas eh. Sabi ko, may 14 na bumabaha. Oo. Kaso pagbaba ko, ayun na. Ito. Ito na. Kaya mo. Hindi. May mababasa ba? Ito sa bus. Diyan. Ito na eh. Okay. Doon tayo tumulong. Kabila. Ito dyan. Ito na lang. Ikaw na ako na makikitulog. Ito na lang. Abutin na, kanina wala yun. Sir. Sa taas po. Sa taas, pwede pa rin. Oo. Apo. Kabig. Ito. Diretso lang. Mabigat kasi yan eh, no? Mabigat kasi. Okay. Eto, inaabot ng ba? Texas pa naman. Kasi pa, ano pa yan, bossing? Yung agos eh, papunta pa rito, malamang tataas pa yan. Kung, malamang aabot yan dun sa ano, sa Katipuan. Maghapon.
ito hindi maikabig ang manibela. Mabigat na kasi. Ito yung aso. Oo. Sila pa na. Yun. Neutral na lang, neutral. Ah. Up, 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 up. Kabig, kabig. Kabig, kabig. Yan, yan. Okay, kabig. Mabigat. Walang ano. Opo, opo. Pati preno niya, mabigat po yan. Op, op, op. Kabig. Ay, sorry po. Kabig muna, kabig muna, kabig muna po para... Kabig, kabig na, kabila. Up. Sir, kabila naman. Sige, sige, kabig. Sige, sige. Yan. Wala nga doon. Wala pang bangkaron sa dulo. Wala na. Oo, mataas doon. Eh, kila Gerald. Hindi pa naman nakapit. Hindi pa. Dito lang sa Katipunan. Ah, dito sa kabila. Ito pala. Oo. Tapos na ito, makumpit. Yeah. Tama. Oo, sir. Sabihan mo, mag-ayos na ng gamit sa taas.
tinignan natin. Ito yung kahabaan ng Katipunan na to. Ito na. Grabe. Mukhang meron. Dapat yung umaandar dun na sa taas eh. Oo. Meron daw mga kwan eh. Meron daw sa may Amsterdam na may mga bata pa eh. Na siguro ang lalim. Hindi nila magawa kasi wala kahit pang Kayang. Ayos. May-ari ng rescue doon, ay rescue boat, tanong namin. Saan lugar? Rescue doon. Saan lugar? Sa pinakadulo, kay Matsunaga. Puntahan lang namin. Oh, sige, sige. natin. Sige, ito. Okay, okay. Yung pala kailangan natin. Papasukan na sa second floor ng tapon. Ongoing nun sir. Hanggang dito to. Dito. Oo. Gagar mo ito. Kaya lang nangyari yun. Robert, 851 Montreal. May sir 6. Eh, tayo din. Oh. Ondoy nun, doon kami sa baba. Inabot din yun. Oo, inabot kami. Pambira. Eh, akala natin safety na May yung... yung dike na yun sir. Okay lang. Hindi, Useless yun. hindi, kung mataas ang tubig, ano gagawin mo doon? Kasi sabi ko nga, bakit hindi pa isinaba yun sa standard na Ondoy? Kaya lang sir, matatakpan lahat ng bahay ko. Kasi ganun kalalim yun. Undat. Undat. Tama ko, abutan ko sa Amsterdam kanina. Hindi na kayo nakaya ng guard. Diyan lang kami kanina. Meron bang mga kwan doon? Meron bang mga kailangan i-rescue doon? Meron sir, Ngayon. sa Eat Stockholm, paubos na yung second floor nila eh. Oo. May bata daw eh. Tapos dito na sa Eat Stockholm, di... Sa kabila pa. Sa kabilang kalsada lang, ano? Sa Amsterdam, Amsterdam, kailangan daw dito. Hindi rin makakabot eh. Inaabot kasi na unti pa ganun. Hindi, dapat hindi makakontak ng kwan, ng rescue, ano? Sige, sige. Pare, thank you. Yan. Pupunta lang kami ni John Jun dito sa kwan. Uulan. Ha? Parang tinotoyo na may sana. Yan. Yes, sir. Titingnan lang namin yung iba rito. Pero itingnan nyo ito maayos na subdivision po. Ito, ang sinasabi ko, paano na kaya yung iba? Sa may tabi ng Marikina, naalala mo yung... tinatakbuhan natin doon. Oo, yung tinatakbuhan natin doon. Pero matataas din. Oo. Kaso, pag tumaas yung tubig sa dike na yun, sabihin, Hindi, walang magagawa yung dike. Ibig sabihin, John, mababa pa pala yung dike. Ang taas na nun ah. Sobrang taas na nung dike na yan, pero... sa ilog mismo, tapos angat pa yung dike dun sa... Sobrang taas na ng... Yung mga taga-Rizal doon. Ano? Baka na rin sa kanila. Ito, malinaw pa tubig dito eh. Kaya sir, pa dito na. Si Mario Lopez. Hindi pa naman ako nakapag-sintro, nahuhubuan ako eh. Mag-aamay tayo dito. Ha? May mabakal na. Oo nga, yan. Kita niyo yung ano. Dito tayo. Ayan po yung... Wala pala tayong face mask yun. Ito si Gerald Anderson to. Di ba kay Gerald Anderson yan, Brad?
Opo, yan. Sa kabila niya. Hindi, itong auto na to. Ay, hindi. Ha? Ayun, sa Aglim, baka ano rin. Baha? Hindi, titignan ko lang yung tubig dito sa, sa creek eh. Kailangan natin, kung may nanonood sa atin na taga Quezon City Rescue, I'm sure marami na kayong inire-rescue, pero baka pwedeng isama nyo sa listahan itong natin itong mga nandito. Ito mga nabangal na puno na to. Paano kaya sila? Ha? Hindi, kuwan yan eh. Oh. Pero dyan, kung ganyan lang ang tubig dyan, meron pang itataas yan. Ano kaya nangyari doon sa may Amsterdam na yan? Tara dyan, bigyan muna tayo, tapos contact tayo ng rescue. Anyway, sinama na namin kayo dito sa ko namin. Grabe. Alam nyo, ang suggestion lang natin doon sa mga government official, lalo na yung mga mayor, John, ang dapat gawin, lumabas. Hindi pwedeng umasa lang doon sa report. Pwedeng lumabas. Ito, tingnan nyo po ito pong mga sasakyan na to. Yan po, mga sasakyan, mga galing sa lubog din. Ito, parang parking na, mahabang parking na to. Ito, nakikita nyo na to. Walang kamalay-malay yung mga bata natin na wala na tayo doon. Akala nila na lumalakas na, may ulan. Bigla na lang kami napalabas ni John, hindi naman kami dapat, hindi kami nakapag-ready. Diyan dapat magkaka ng paa mo. Hindi ba alam mo naman yung leptospirosis? Tingnan niyo po yung Mistulang Park, malaking parking lot yung Katipunan Avenue, ayan o. Mukhang parking lot yan. Dahil sa, kanina, nagulat kami ni John yun eh. Kala namin, inakyat lang dun sa hanap tayo ng rescue, tawag tayo ng rescue. Balik lang kami sa bahay ni Jan.
Tapos magtatawag tayo ng pwedeng makatulong. Lalo na mga rescue. Dito John, importante yung mga rescue boats. Naalala mo may mga naipa-donate pa tayo ng saan ba nakapunta yun? Mga rubber boats? Oo, Undoy. Woo! Ingat po kayo, mag-ingat po tayo mga kasama, mag-ingat po tayo. Uwi lang kami ni John dyan sandali. Alam mo, gusto ko lang purihin John yung mga taga magkakapit-bahay dito. Iba talaga pagka kaya lang yung mga bina hanggang sa second floor na yung tubig. Naku. May nabangal na palang paper tree dito ah. Ito na kami. Okay nga dyan. Bakit tira mo nga itong baho? Wala pa rin tigil yung Ingat po kayo kung saan man po kayo naroroon ngayon. Mag-ingat po kayo. At pagtulungan natin kung sino man po yung pwedeng matulungan, tulungan natin yung pong kailangan i-rescue, i-coordinate natin sa mga kinaukulan. At siyempre yung pong ito, lumalakas na naman yung hangin, may bugso yung hangin saka yung ulan kung meron pong yung mga hindi naman nasalanta dyan ng bagyo, magtulong-tulong po tayo. Kung ano po yung pwede nating gawin. Babalitaan ko po kayo. Thank you po. Ingat po kayo. O John, paalam ka. Ayun na, paalam ka. Ingat po. Gusto mo bang magpaalam dito? Ayan, okay. Okay po, ingat po kayo. San Mariano. Ate Mili, kamusta yan? Taylor. Kila Nanay Benny. Ayun, Israel. Tsaka kila Tarapog, kila Virga, kila Saldi, kila Manet, kila Cho, Saluyos.